Ilang ulit kong pinag-isipan noon kung pupuntahan ko ba talaga ang address na ibinigay sa akin ni Lisa. Para sa akin kasi ay hindi ako lubos na nagtitiwala sa mga kasamahan niya. Pero dahil panatag ang loob ko kay Lisa, ay sinubukan kong magtiwala sa kanya. Pagdating ko sa lugar na nakasulat sa address, ay isang abandonadong establishmento ang nadatnan ko. At doon pa lamang ay napuno na ako ng pagdududa. Nagdadalawang isip ako kung papasok pa ako dahil kahina-hinala ang lugar na iyon. Narinig ko ang tinig mula sa aking likuran na nagsasabing dumating na ako. At nang lumingon ako ay si Lisa pala iyon. Naitanong ko kung iyon ba talaga ang kanilang kuta. Dahil isa lang itong abandonadong establishmento. Tumango siya at sinabi niyang iyon nga. Nagtaka ako kung bakit ganoon. Ipinaliwanag niya na ang ganitong mga lugar ang pinakamainam upang hindi pagdudahan. Sinabi ko naman mas lalo pa nga itong kahinahinala. Para bang pugad ng sindikato kapag may makikitang pumapasok dito. Ngumiti siya at sinabing grabe naman daw ako makapanlait sa kanilang kuta. At hinamon niya akong pumasok para makita ko mismo. Pumasok nga kami at laking gulat ko nang makita na napakalinis sa loob. Malayo ang itsura kumpara sa labas. At hindi ko naiwasang mamangha kahit papaano sa mga nakita ko. Sinabihan ako ni Lisa na wag muna akong manghusga kaagad. Inilibot ko naman ang aking paningin at napansin kong tila isa itong opisina. Hindi pa raw iyon ang lahat ayon sa kanya. Kaya nagyaya siyang sundan ko siya upang makita ko pa ang lugar na kanilang pinag-iinsayuhan. Naglakad na siya noon patungo sa isang pintuan. Sinundan ko naman siya at nakita kong malawak ang bakuran nito sa labas at nakita kong nag-iinsayo ang kanilang mga miyembro. Puro lalaki silang lahat. Si Lisa lang yata ang babae. Nakita ko rin noon si Supremo na abala sa pagtuturo at nang makita niya kami ni Lisa ay nilapitan niya kami. Tinanong ni Supremo kay Lisa kung bagong miyembro ba ang kasama niya. Ipinaliwanag naman ni Lisa na hindi dahil ako si Matilda, ang babaeng nakasuot ng puting bandana. Nagulat si Supremo at sinabi niyang hindi siya makapaniwalang bata pa pala ako. Doon ay napansin ni Lisa na mas matanda pala siya kaysa sa akin dahil 20 taon na siya. Sinabi ni Supremo na mas mabuti na lang at natagpuan ako ni Lisa dahil may isang mahalagang bagay siyang gustong ipakiusap sa akin. Napaisip ako at agad tinanong kung ano ang ibig niyang sabihin. Sinabi niya na gusto raw niya akong makipagtulungan sa kanila upang mailigtas ang mga batang dinukot ng mga aswang. May listahan daw siya ng mga lugar kung saan dinala ang mga bata bago dalhin sa farm kung saan sila palalakihin. Tinanong ko kung paano nila nalaman ang mga lugar na iyon. Agad namang sumabat si Lisa at sinabing marami naman silang koneksyon. Naisip ko kung ano ba talaga ang pakay nila, kaya tinanong ko kung ano ang gusto nilang ipagawa sa akin. Sinabi ni Supremo na gusto raw niya akong tumulong na sirain ang mga lugar na pinag-iipunan ng mga bata bago dalhin sa farm at iligtas na rin ang mga iyon sa kamay ng mga aswang. Nang sa ganoon ay mabulilyaso namin ang plano ng mga aswang. Tinanong ko kung kailan kami magsisimula. Sinabi ni Lisa na mamayang gabi. Kaming 4 ang pupunta kasama sina Samuel at idagdag pa niya na huwag ako mag-alala dahil hindi sila magiging sagabal sa akin, lalo na't kumpleto na uli ang mga gamit at pangontra nila. Sinang-ayunan ko naman ang usapan at tiniyak ko na darating ako sa lugar na iyon mamayang gabi.
Ngunit nilinaw kong hindi ibig sabihin noon ay kasapi na nila ako. Makikipagtulungan lang ako upang mabawi ang mga kawawang bata. Sinabi naman ni Supremo na hindi niya inaasahang sumapi ako sa kanila dahil may sarili din akong misyon na dapat kong gampanan. Pero masaya daw siya na makipagtulungan ako para mailigtas ang mga bata. Muli namang nagtanong sa akin si Supremo kung saan nanggaling ang aking kapangyarihan at ang aking mahiwagang sandata. Ipinaliwanag ko na ang sandatang ginagamit ko ay pinagpasapasahan na ng aking mga ninuno simula pa noong panahon ng mga Kastila. At sinabi kong kami ang manunugis ng aswang. Sinabi naman ni Supremo na may naikwento raw sa kanya noon ang dating pinuno ng katipunan na bukod sa kanila ay mayroon pang umuusig sa mga aswang. Ito raw ay ang mga manunugis. May kakaibang lakas at abilidad at mayroon ding kakaibang sandata na kayang magpaiba-iba ng anyo. Noon daw ay hindi siya naniniwala sa manunugis dahil inakala niyang alamat lang ito at sa tagal niyang nakikipaglaban sa mga aswang ay hindi niya pa ito nakikita. Ikinuwento ko na ang aking ama ang huling naging manunugis, ngunit namatay siya noong bata pa lamang ako. Ayon sa aking ina, napakalakas ng nakalaban ng aking ama, kaya siya ang nasawi. Sinabi naman ni Supremo na marahil ang hari ng aswang ang nakapatay sa tatay ko dahil nakita niya akong talunin ang isa sa anak ng hari at kung mas malakas pa raw sa akin ang tatay ko ay walang sino man ang pwedeng makakatalo sa kanya kundi ang hari ng aswang lamang. Sinabi ko na iyon din ang iniisip namin ng aking ina na ang hari ng aswang ang siyang nakapatay sa aking ama. Tinanong naman ako ni Supremo kung bata pa ako nang mamatay ang aking ama, sino raw ang nagturo at nagbigay sa akin ng kakayahan at galing sa pakikipaglaban. Tumanggi akong sagutin iyon at sinabi kong hindi na mahalaga at mas mabuti kung hindi niya na iyon itatanong. Sumang-ayon si Supremo at nagsabi na hindi na siya mangungulit tungkol sa mga personal na bagay. Ipinaliwanag pa niya na iisa lang ang aming kalaban at kaya't hanggat maari ay nais niyang makipagtulungan ako sa kanila. Sinabi ko namang pag-iisipan ko pa ang bagay na iyon at muling ipinaalala na may sarili din akong layunin. Pagkatapos noon ay umalis na si Supremo at naiwan kaming dalawa ni Lisa. Inaya niya akong mamasyal dahil naroon na rin naman daw ako. Sinagot ko naman siya na wala namang ibang mapupuntahan sa gusaling iyon, kundi ang likurang bahagi na ginagamit sa pagsasanay. Medyo napangiti naman siya at sinabing nakakainis daw ako kausap. Nagtanong ako kung bakit at sinabi niyang nakakaasar lang pakinggan ang paraan ng mga pagsagot ko. Ipinaliwanag ko na totoo lang naman at wala talagang mapapasyalan doon. Doon niya nilinaw na hindi naman iyon ang tinutukoy niya, kundi sa labas, at sinabi niyang ililibre niya ako. Ngumiti ako at taos-pusong nagpasalamat. Lumabas kami mula sa kanilang kuta at nagtungo sa isang parisan na malapit doon. Pagkaupo at matapos makapag-order ng pagkain, agad niya akong tinanong kung kumusta na ang bata. Sinabi ko na maayos naman siyang tinanggap ni nanay at mukhang masaya rin siya sa amin. Natuwa siya at ikinuwento na kaninang madaling araw ay nakita niyang dinala ko ang bata sa lugawan at pinuri niya ako sa ginawa kong iyon. Ipinaliwanag ko na gutom raw kasi siya at naalala kong wala nang natirang pagkain sa bahay kaya dinala ko muna siya roon para makakain. Pagkatapos ay ako naman ang nagtanong tungkol sa mga batang nailigtas nila kagabi. Sagot niya na ibalik na daw nila ang lahat sa kanilang mga tahanan. Nakita raw nila ang mga magulang na balisa sa pag-aalala. Ngunit agad iyong napalitan ng saya nang makitang ligtas ang kanilang mga anak. Tinanong ko kung naiuwi nilang lahat. Ang sagot niya naman ay oo.
kahit inabot pa raw sila ng madaling araw. Mabuti na lamang daw at pawang kamay nilaan lang nakatira ang mga iyon. Naitanong ko kung kumusta na ang aswang at kung nagsalita na ba ito. Sinabi niya na matigas pa rin ang nilalang na iyon at ayaw magsalita. Palagi pang inuulit na papatayin daw kaming lahat ng kanyang ama at gagawin din sa kanila ang ginawa ko sa kanya. Tinanong ko kung ano ang balak nilang gawin kung manatili itong tahimik. Sagot niya naman baka gamitin daw nila itong pain upang matukoy kung saan nagtatago ang hari ng mga aswang. Naisip ko kung hindi ba mas mabuting tapusin na lamang siya dahil baka makaligtas at maisumbong pa kung saan naroon ang kanilang kuta. Ngunit tiniyak niya na imposible itong makatakas dahil mahigpit ang bantay at wala na rin siyang mga kamay kaya hindi na makakapanlaban pa ng todo. Sinabi ko na sila na ang bahala roon. Ikinuwento niya na minsan na rin may bihag silang nakalaban at nakatakas at iyon ang dahilan kung bakit nasalakay ng mga aswang ang dati nilang kuta at halos maubos sila. Sinabi ko na kung ganoon ay bakit pa nila inulit ang parehong pagkakamali ang mag-uwi ng bihag sa kanilang kuta. Ipinaliwanag niya na mahalaga ang impormasyong makukuha nila sa aswang na hawak nila ngayon dahil anak ito mismo ng hari at maraming nalalaman. Tiniyak pa niya na ngayon ay hindi na ito makakatakas kaya sinabi ko na sila na ang bahala at inaalala ko ang naputol naming usapan noong gabi. Iminungkahi kong ituloy namin iyon. Nagtanong siya kung alin roon at ipinaalala kong tungkol iyon sa dahilan kung bakit siya sumapi sa kanilang samahan. Sagot niya naman tulad ng karaniwang dahilan ng mga kasapi ng katipunan. Nawalan din siya ng mahal sa buhay dahil sa mga aswang. Tinanong ko kung ano ba talaga ang nangyari. Ikinuwento niya na dati raw siya nagtatrabaho sa palengke at madaling araw pa lamang ay pumapasok na siya kasama ang nakababata niyang kapatid. Isang araw, habang naglalakad sila patungo roon, bigla silang sinalakay ng mga aswang. Nagulat daw silang magkapatid nang sunggaban sila ng isang mabalahibong nilalang. Hindi na sila nakapanlaban at pinagmalupitan na lamang. Mabuti na lang at dumating ang grupo ni Supremo at nailigtas sila. Sugatan raw siya noon at sila rin ang gumamot sa kanya. Ngunit ang kapatid niya ay minalas at hindi na naabutang buhay. Mula noon ay isinumpa na niya ang mga aswang at nangakong ipaghihiganti ang sinapit ng kanyang kapatid. Kahit buhay niya pa ang maging kapalit. Dahil doon, iniwan niya ang kanyang trabaho at sumapi sa kapatiran. Tinanong ko kung bakit niya iniwan ang trabaho niya at paano siya ngayon nabubuhay. Ipinaliwanag niya na nabanggit niya sa akin na may mga miyembro sila na may kakayahan at kayamanan. Sila ang nagpupundo sa lahat ng operasyon na gagastusin ng grupo, kaya para na rin silang binabayaran. Nagtaka ako kung bakit naman gagastos ang mga iyon para sa kanila. Sinabi niya na may kanya-kanyang layunin ang bawat miyembro at ginagawa nila ang lahat para matupad iyon. Dahil hindi nila kayang lumaban mismo, sila na lang ang sumusuporta sa mga pangangailangan ng may kakayahang lumaban. Natanong ko kung may dalawang uri ba sila ng miyembro, ang lumalaban at ang sumusuporta sa pamamagitan ng pera. Sinagot niya naman ako na ganun nga raw. Ngayon, malinaw na sa akin kung paano gumagana ang grupo nila. Tinanong niya kung sasali na ako, pero malinaw kong sinabi na hindi pa. Nang tanungin niya naman ako kung bakit hindi pa rin. Kahit maaari akong kumita roon, ipinaliwanag ko na hindi naman pera ang layunin ko. Ginagawa ko ang tungkulin ko bilang manunugis upang makatulong, hindi para kumita. Sinang-ayunan niya ako at sinabing desisyon ko iyon, kaya hindi niya ako pakikialaman. Pagkatapos noon ay dinala niya ako sa park para maglakad-lakad.
bago ako umuwi ng bahay. Kinagabihan, naghanda na ako para kitain ang grupo ni na Supremo para sa aming magaganap na operasyon. Ngunit habang nasa daan ay inatake ako ng isang aswang. Agad ko siyang nilabanan at nilabas ang aking espada. Hindi siya kagaya ng mga nakalaban ko dahil sobrang bagal niyang kumilos at hindi rin siya malakas. Hindi na nga nailagan ang una kong pag-atake at agad humiwalay ang kanyang ulo sa katawan. Aalis na sana ako noon upang pumunta sa kuta ni na Supremo, ngunit may napansin akong hawak-hawak ng aswang na tinalo ko. Kinuha ko agad iyon at nakita ko ang isang papel. Nakasulat sa papel na pumunta raw ako ng sementeryo bago mag-alas 12. Kung hindi ay may mga inosenteng mamamatay. Sinasabi ko na nga ba na may mali talaga sa aswang na iyon? Marahil isa lang siyang sakripisyo upang makarating sa akin ang mensahe. Nagmadali ako noong pumunta sa sementeryo upang alamin kung sino ang nagpadala sa akin ng mensahe. Wala akong sinayang na oras hanggang sa makarating ako doon. Pagkarating ko sa sementeryo ay agad kong inilibot ang aking paningin. Naging handa ako sa lahat ng posibleng mangyari dahil marahil ay may mga patibong roon. Maingat akong naglakad hanggang sa may marinig akong tinig ng isang babae at nagsasabing dumating ako. Tinanong ko naman siya kung anong pakay niya sa akin at sinabi niyang pagbabayaran ko raw ang lahat ng aking ginawa. Tinanong ko naman kung ano ba ang atraso ko at sinabi niyang marami na raw akong napatay sa kanyang mga kalahi, kabilang na ang kanyang kapatid. Pagkasabi niya ng mga salitang iyon ay lumabas na siya sa kanyang pinagtataguan. Isa itong babaeng mahaba ang buhok at nakasuot ng salamin. May dala siyang 2 palakol sa tig-isa niyang kamay. Akala ko aswang ang lalabas. Pero bakit tao? Naguguluhan ako noon. Sinabi ko na baka nagkakamali lang siya dahil aswang lang ang mga pinapatay ko at hindi tao. Ngunit sumugod na siya agad. Napakabilis niyang kumilos, hindi nalalayo sa akin. Wala na akong nagawa noon kundi depensahan ang bawat pag-atake niya. Lahat ng hampas niya ng palakol ay sinasalag ng aking espada, hanggang sa ako naman ang umatake, nasasalag din niyang lahat. Nakakamangha siya dahil sa galing niyang makipaglaban. Nakikita kong isa siyang praktisadong mandirigma. Pero ang hindi ko alam ay bakit niya ako nilalabanan gayong isa lamang siyang tao. Dahil doon ay hindi ko ibinigay ang buo kong lakas at wala akong balak na kitlin ang buhay niya. Alam kong ako ang nakakaangat, kaya napipigilan ko pa rin kahit papaano. Ilang minuto ring nagtagal ang aming labanan hanggang sa nasugatan ko siya ng aking espada. Pero sa puntong iyon ay hindi siya sumusuko at patuloy pa rin sa pakipaglaban hanggang sa naihiga ko siya sa lupa at naitutok ko sa kanya ang aking espada. Panalo na ako noon dahil wala na siyang laban. Sinabi kong sumuko na lang siya dahil hindi niya ako kaya. Lalo na't pareho kaming tao at alam namin na mas nakakalamang ako sa kanya. Sinabi naman niyang nagkakamali ako. Kasabay ng kanyang pagbabagong anyo, nagulat ako noon at napaatras dahil kamukha niya ang anyo ng anak ng Haring Aswang. Doon ko napagtantong ang kanyang tinutukoy na kapatid ay ang aswang na pinutulan ko ng kamay. Akala pala niya ay patay na ito. Kaya naman, labis ang galit niya sa akin. Sa puntong iyon ay muli siyang sumugod, gamit pa rin ang kanyang palakol. Bibihira sa mga aswang ang gumagamit ng sandata. At ang alam ko ay mga kuko at pangi lang ang kanilang armas. Muli akong dumipensa noon at dahil nalaman kong aswang siya ay hindi na ako nagpigil. Ibinigay ko na ang buo kong lakas sa pakikipaglaban. Pero sa pagkakataong iyon ay hindi ko na nasubukang umupensa dahil sobrang bilis at lakas niya na.
Hindi lang doble o triple ang naidagdag sa bilis niya at lakas matapos siya magpalit ng anyo. Higit pa roon, kaya nahirapan na ako sa kanya. Napapatras ako habang sinasalag ang kanyang mga atake at hindi ko napansing nakasandal na ako sa pader. Handa na siya noon para tapusin ang aking buhay, ngunit inilagan ko ang kanyang palakol at gumulong ako papalayo. Inisip ko noon na kailangan ko nang gamitin ang aking alas. Habang patuloy akong inaatake ay umiiwas ako at habang ginagawa ko iyon ay nag-usal na ako ng dasal para sa aking medalyon. Hindi niya ako tinatantanan noon at todo naman ang depensa ko hanggang sa matapos ko ang aking dasal ng pambulag. Nang umepekto ang aking dasal ay inatake ko na siya at tangkang pupugutan na ng ulo. Pero inabangan niya lang ako at bigla rin siyang umatake. Naguluhan ako ng mga sandaling iyon at sa huling segundo ay sinubukan kong umiwas pero nadaplisan niya ako sa aking braso. Paano niya nalaman ang lokasyon ko? Hindi ba umepekto sa kanya ang pambulag? Dahil ba nakasalamin siya? Hawak-hawak ko noon ang sugatan kong kamay nang muli niya akong inundayan ng palakol. Umilag ako noon at sa aking pag-ilag ay sinubukan kong sipain ang kanyang salamin. Nagawa ko naman iyon at tumilapon ang suot niyang salamin. Naghanda na ako upang muling gamitin ang pambulag pero nagulat ako sa aking nakita. Nakita ko noon ang kanyang mga mata. Kaya pala hindi gumana sa kanya ang pambulag dahil bulag talaga siya. Iyon pala ang dahilan kung bakit siya nakasuot ng salamin kahit gabi. Pero kung bulag siya, paano niya nagagawa makipaglaban sa akin ng sabayan noong una pa lang? Hindi ko na alam ang gagawin at natataranta na ako. Muli niya ako pinagtataga ng kanyang palakol at nasasalag ko ang mga ito hanggang sa matalo ako ng lakas niya at ako naman ngayon ang nakahiga sa lupa. Agad akong tumayo pero muli niya akong inatake. Nagtamo ako noon ng sugat sa iba't ibang parte ng aking katawan, sa kamay, sa paa, tiyan at kung saan-saan pa maliban sa aking mukha. Muli akong natumba noon at nawalan na ako ng lakas. Hinihintay ko na lang noon ang aking katapusan. Muli ay nakahanda na siyang tapusin ang aking buhay. Ngunit may narinig kaming sigaw sa hindi kalayuan na nagsasabing, "Bitawan mo siya." May lakas pa ako noon para lumingon at nakita ko ang grupo ni Supremo. Kasama nila ang aswang na wala ng kamay. Si Lisa ang nanguna at malakas niyang sinabi na makikipagpalitan sila. Ibibigay ako sa kanila kapalit ng aswang na hawak nila. Nakita ko naman ang bulag na aswang na para bang may inaamoy-amoy siya. Pang-amoy pala ang ginagamit niya upang makilala ang kanyang kapatid. Muling sumigaw si Lisa na kung papatayin ako ng babaeng iyon, ay papatayin din nila ang aswang na hawak nila noon. Dahan-dahan naman akong binitbit ng bulag na aswang at ganoon din ang ginawa ni Supremo sa aswang na kanilang bihag. Napansin ko na nakapiring ang aswang na iyon at may busal din ang bibig, kaya hindi ito makapagsalita. Hindi rin niya masabi sa bulag na aswang na wala na siyang mga kamay. Mabuti na lamang at bulag ang isa, kaya hindi niya malalaman ang kalagayan ng kanyang kapatid. Sapagkat kung natuklasan niya iyon, ay baka ako rin ay kanyang putulan ng kamay bilang kapalit. Pinagpalit nila kami at agad akong isinakay sa sasakyan ni Supremo. Pagkatapos ay pinaharurot na nila ito papalayo. Habang umaandar ang sasakyan ay tinanong ako ni Lisa kung ayos lang daw ba ako. Hindi ko yun sinagot at tinanong kung paano nila nalaman ang nangyari. Sinabi niya na nakita nila ang sulat at ang bangkay noong aswang na una kong napatay. Hindi ko na natuloy ang sasabihin ko at iyon na ang huli kong natatandaan. Nagising na lamang ako sa isang silid na balot ng benda ang aking katawan. At nang lumingon ako sa gilid ay nakita ko si Lisa nakabantay.
Tinanong niya ako kung kumusta na ang pakiramdam ko. Ngunit ang nais ko agad malaman ay kung ano ang nangyari. Ipinaliwanag niya na nawalan daw ako ng malay kagabi habang nasa sasakyan. Kaya nagmadali silang dalhin ako roon upang magamot lahat ng mga sugat ko. Naisip ko agad si inay at nasabi ko na baka nag-aalala na siya sa akin. Sinabi naman niya na huwag ko muna iyong alalahanin at isipin muna ang sarili ko dahil marami akong nawalang dugo at kailangan kong magpahinga ng ilang araw. Ngunit nagpumilit ako at sinabi kong mag-aalala pa rin si inay. Nag-alok siya na siya na lamang ang pupunta dahil alam naman niya ang bahay namin. Basta't magpahinga lang daw muna ako. Hindi ko pa rin iyon sinunod. Nagpumilit akong tumayo at nagawa ko naman. Dahilan upang magulat si Lisa sa kanyang nakita. Nagulat siya at tinanong kung paano ko nagawang tumayo. Gayong malubha ang lagay ko kagabi. Sinabi kong hindi ko rin alam. Ngunit ang tanging nais ko ay makauwi na. Nag-alok siya na ihatid na lang niya ako at sandali lang raw dahil magpapaalam muna siya kay Supremo. Humiling naman ako na baka maaari niya akong pahiramin ng jacket upang maitago ang mga benda sa aking katawan. Tumugon siya na pagbalik niya ay pagdadala niya ako. Maya-maya ay bumalik na siya kasama si Supremo at tinanong ako nito kung sigurado ba ako na kaya ko na. Sinabi ko nakapagpahinga na ako at kaya ko nang umuwi. Kaya pinayagan niya na kaming umalis. Habang naglalakad kami papauwi ay muli kong tinanong si Lisa at kung paano ako iniligtas. Sinabi niya na nang makita daw nila ang sulat ay naisip nilang pumasok ako sa isang malaking patibong at akala raw nila ay marami akong kalaban. Kaya naman naisip nilang ipalit ang buhay ko sa anak ng hari ng aswang. Nakapiring daw ang mga mata nito nang dalhin sa kanilang kuta at piniringan din daw paalis para siguradong wala itong makikita at hindi maituturo ang lugar ng kuta nila. Nang makarating daw sila sa sementeryo ay nakita nilang malapit na akong paslangin ng kalaban. Kaya naman agad nilang itinigil ang laban at ipinagpalit ako sa bihag nilang aswang. Nang mawalan daw ako ng malay ay dinala nila agad ako sa kanilang kuta upang magamot. Marami daw ang dugong nawala sa akin kaya inakala nilang kritikal ang lagay ko at inisip pa nilang kailangan kong masalinan ng dugo. Pero nagulat daw sila dahil mabilis na bumuti ang kalagayan ko. Kaya naman ipinahinga na lang nila ako. Akala pa daw nila ay kailangan kong magpahinga pa ng ilang araw sa kuta nila. Pero laking gulat nila nang makatayo ako agad noong magising. Sinabi ko na nasa dugo na talaga namin kaya mabilis maghilom ang aming mga sugat. Isang pagsisinungaling na agad kong binitawan. Dahil ang totoo ay ang Infinito de Diyos ang siyang responsable kung bakit ako mabilis gumaling. Makalipas ang ilang minuto ay nakarating na kami sa bahay. Agad akong sinalubong ni nanay at ni Luna. Tinanong ni nanay kung bakit ngayon lang daw ako dumating dahil tanghali na. Ipinaliwanag ko na nagkaroon lamang ako ng kaunting problema kagabi. Hindi siya naniniwala at sinabi niyang paano raw magiging kaunti kung ang dami-dami kong benda sa katawan. Pinaupo niya na lamang ako at pinakain ng almusal. Sabay dagdag na ang kasama ko na lang ang kakausapin niya. Pagkalingon niya kay Lisa ay tinanong niya ang pangalan nito at kung ano ang nangyari kagabi. Ipinakilala ni Lisa ang sarili bilang miyembro ng Katipunan, isang sekretong organisasyon na pumupuksa sa mga aswang at tumutulong sa mga nagiging biktima ng mga ito. Ikinuwento niya na kagabi ay nakakita sila ng bangkay ng aswang at isang sulat na nagsasabing pumunta sa sementeryo, kung hindi ay may mga inosenteng mamamatay. Naisip daw nila agad na ako ang nakapatay sa aswang na iyon at siguradong naroon na rin sa sementeryo.
Dahil doon ay nagmadali silang pumunta at mabuti na lamang hindi pa huli ang lahat. Bagamat marami akong nawalang dugo, kahit ganoon ay nailigtas pa rin nila ako. Nawalan ako ng malay at kanina lang daw ako nagising. Ngunit ang nakapagtataka ay ang mabilis na pagbabalik ng aking lakas. Tinanong ni nanay kung marami ba akong nakalaban kagabi at sinabi ni Lisa na iisa lang naman. Ngunit napakalakas at sa palagay nila, anak din iyon ng Haring Aswang. Nagpasalamat si nanay dahil iniligtas nila ako at tumugon si Lisa na wala iyon dahil marami rin daw akong nagawa upang mailigtas sila. Kaya handa silang tulungan ako anumang mangyari. Idinagdag pa niya na tutuloy na siya dahil wala pa rin siyang tulog. Pinayuhan naman siya ni nanay na mag-ingat at muling nagpasalamat. Pagkatapos noon ay nagpaalam na rin sa akin si Lisa. Tinanong ko naman noon si nanay kung buhay pa ba ang aking lolo. Nag-usisa siya kung alin daw ba roon ang tinutukoy ko. At sinabi niyang kung ang tatay niya ang tinatanong ko ay matagal na itong wala. At kung ang tatay naman ng aking ama ay hindi niya alam, sapagkat matagal na siyang walang balita mula sa kanya. Nagtanong pa siya kung bakit ko naisip na itanong iyon. Ipinaliwanag ko na gusto ko sanang magsanay pa at magpaturo sa aking lolo kung paano ko magagamit ng mabuti ang kapangyarihan dahil ayokong matalo pang muli. Sabi ni nanay na kung ayaw ko nang matalo, mas mabuting tigilan ko na lang ang ginagawa ko at hindi na ako noon matatalo. Ngunit nagpumilit ako at sinabi kong seryoso ako. Nais ko pang maging mas malakas. Inalok niya na kung gusto ko ay uuwi na lang kami sa probinsya at isasama si Luna. At kung sakaling patay na ang aking lolo ay itigil ko na lang ang lahat. Naitanong ko naman kung buhay pa siya ay hindi ba niya ako pipigilan. Tumugon naman siya ng oo. Ngunit idinagdag niya din na hindi kami maaaring pumunta agad dahil sa kalagayan ko. Kailangan munang maghilom ang lahat ng sugat ko at magpalipas ng ilang araw bago kami makaalis. Sumang-ayon naman ako sa sinabi ni nanay. Kaya naman nanatili muna ako sa bahay ng ilang araw. Hindi ako noon lumalabas upang manugis. Alam ko naman na may mga lumalaban pa rin sa mga aswang kahit mawala muna ako ng panandalian. Lumipas ang ilang mga araw hanggang sa tuluyan ng gumaling ang aking mga sugat. Iyon din ang araw kung saan kami babalik ng San Pedro. Iyon kasi ang dating probinsya ni nanay at tatay. Sumakay kami noon ng bus at inabot kami ng 5 oras sa biyahe. Tinanong ni Luna kung hindi pa ba titigil ang aming biyahe dahil nasusuka na siya. Pinakalma siya ni nanay at sinabing malapit na kami, kaunting tiis na lang. Ngunit iginiit ni Luna na hindi niya na kaya at tila susuka na siya. Mabuti na lang at nasa tabi kami ng bintana, kaya inilabas na lang noon ni nanay ang ulo ni Luna hanggang sa maisukan niya lahat ng laman ng kanyang sikmura. Mabuti na lang din at nakatapat kami noon sa isang bakanting lote at wala rin kaming kasabayang mga sasakyan. Marahil ay unang beses ni Luna sa isang malayo ang biyahe, kaya siya nasuka. Ako din naman ay unang beses ko rin ang biyahe na malayo. Kaya medyo nahihilo rin ako pero hindi ko lang pinapahalata. Kasi ang importante para sa akin ay makapunta sa bayan na pinanggalingan ng aking mga magulang. Ang bayan kung saan ko makikilala ang isang naunang nagmamay-ari ng Infinito de Diyos at Magicus Metallum, ang aking lolo. Pagkababa namin ng bus ay sumakay pa kami sa pampasaherong jeep at panibagong 1 oras na naman ang itatagal namin sa biyahe. Sa pagkakataong iyon ay ayaw na sanang sumakay pa ni Luna, ngunit pinatulog na siya ni nanay upang hindi siya ulit magsuka pa sa biyahe. Pagkababa namin ng jeep ay nakarating na nga kami sa munting bayan ng San Simon. Tinanong ko si nanay kung saan banda ang bahay nila.
Ipinaliwanag niyang malayo pa iyon at kailangan pa namin sumakay ng tricycle para makarating sa kanilang baryo. Bigla namang isiningit ni Luna at sinabi niyang nagugutom na siya, kaya nagdesisyon si nanay na kumain na muna kami dahil isang sakayan na lang din naman ang natitira. Naitanong ko kay nanay kung saan kami unang pupunta, sa bahay ba nila o sa bahay ng aking ama. Sagot niya na kailangan muna naming dumiretso sa kanila at sa kinabukasan na lamang kami dadalaw sa bahay ng mga magulang ng aking ama. Nais ko ring malaman kung malayo pa iyon mula sa kanila. Ipinaliwanag niya naman na oo dahil tatawid pa ng bundok bago makarating sa bahay ng aking lolo na isa ring albularyo. Sumang-ayon ako at sinabing sige. Sabay biro kay Luna na kumain lang siya ng kumain dahil malayo pa ang biyahe namin. Hindi naman sumagot noon si Luna at nagseryoso na sa kanyang pagkain dahil nagugutom na daw talaga ito. Madilim na noon ang paligid at hindi ko alam kung may masasakyan pa kami. Matagal din kasi nakauwi dito si nanay, kaya naman hindi rin siya sigurado kung hanggang oras ang may biyahe ng sasakyan. Pagkatapos naming kumain ay naghintay pa kami ng masasakyan. Hanggang sa may nakakilala kay nanay. Isa daw niya itong pinsan, si Tito Boy, at isinakay na niya kami ng libre hanggang sa bahay nila nanay. Pagkababa namin ay napansin kong naninibago si nanay. Narinig ko pa siyang nagsabi sa sarili na napakarami na ang pinagbago ng lugar, na hindi na nakapagtataka dahil matagal naman talaga siyang nawala roon. Hindi pa man nagtatagal ay may isang matandang babae ang lumabas mula sa malaking bahay. Agad nitong pinagbuksan ang tarangkahan at tinawag ang pangalan ni nanay. Masayang kinilala ni nanay ang tinig at sumagot na siya nga. At nang makalapit ang matandang babae ay agad silang nagyakapan. Naitanong ng matanda kung bakit ngayon lang siya nakauwi at ang tagal niyang hindi nagpakita. Ngunit sinagot lang ni nanay na mahabang kwento. Pagkatapos ay nagtanong ang matanda kung ang mga kasama niya ay mga anak nila ni Arman. Ipinakilala ako ni nanay na si Idang ang anak nila ni Arman. At dahil matagal na siyang nawala ay hindi ako nasundan. Ipinakilala niya rin si Luna na itinuturing niya ng anak-anakan at inuwi ko sa bahay. Pagkatapos noon ay sinabi niya sa amin na magmano kay Lola. Lumapit ako at nagmano. Agad namang ginaya ni Luna ang ginawa ko. Inanyayahan naman kami agad ni Lola na magsipasok na dahil malamig na sa labas. At nang makapasok na kami ay muli siyang nagsalita at tinawag si Tita Luz upang maghanda ng pagkain. Ngunit mabilis namang sumagot si nanay na wag na dahil kakakain lang namin. Kaya naman inutusan na lang ni Lola si Tita Luz na magtimpla ng kape. Nang magkita si nanay at si Tita Luz ay agad silang nagyakapan dahil matagal din silang hindi nagkita. Maya-maya ay nagreklamo si Luna na inaantok na siya. Tumingin si nanay kay Lola at agad namang inutusan si Tita Luz na samahan kami sa isang kwarto upang makapagpahinga. Doon ay nagkaroon kami ng pagkakataon na mag-usap ni Tita Luz. Tinanong niya ako kung kumusta kami ng kanyang ate. Ang sagot ko naman ay nakakaraos pa rin kahit papaano. Nais rin niyang malaman kung nasaan si tatay. Ipinaliwanag ko na matagal na siyang wala noong bata pa ako. Nagtanong pa siya kung anong ikinamatay niya, sakit ba? Ngunit sinabi ko na ayon kay nanay ay mula sa isang gulo. Hindi raw siya naniniwala dahil aniya, napakalakas ni tatay at hindi lamang tao ang kaya niyang kalabanin. Tinanong niya ako kung naniniwala ako sa mga aswang. Napilitan na tuloy ako magsabi ng totoo at humingi ng paumanhin dahil noong una ay nagsinungaling ako. Ipinagtapat ko na nakalaban ni tatay ang hari ng mga aswang at iyon ang nakapatay sa kanya. Nalungkot si Tita Luz at nasabi niyang sayang dahil minsan na rin iniligtas ni tatay ang ate at bunso niyang kapatid.
Tumango ako at sinabing na ikwento na rin iyon ni nanay sa akin. Habang nag-uusap kami ay nakatulog na si Luna, kaya inaya na ako ni Tita Luz na lumabas upang doon na lamang ituloy sa labas ang aming pag-uusap. Aniya, na-miss daw niya si nanay, kaya mas mabuting magtagal kaming magkakasama sa pag-uusap. Pansamantala po muna natin puputulin dito itong ating kwento. Magsama-sama po tayo muli sa part 6. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.